na resolusyon ng Kamara na naghahayag. Talaga may picture si Tambaloslos doon? Bida-bida talaga eh. Ay nako, grabe oh, bida-bida. Ano yan? Dapat lagyan nyo ng bulaklak dyan. Kandila. Para lahat ng pumapasok na congressman dyan, inaalayan yung Panginoon nila. Hoy! Hindi ba kayo nahihiya mga congressman? Ha? Ang turing ng speaker niya sa sarili niya, Panginoon? Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Pati nga yung anak niya kinasuhan eh. Ibig sabihin, idadamay. Yun ang problema doon. Pero dalawang bagay po ang aking isa sa publiko. Binibigyan ko po ng kumpirmasyon na nung Biyernes, ako po ay nakausap po si dating Presidente PRRD at ang nabanggit niya ay pwede siyang maaresto at any time. Now, ang statement po niya ngayon ay kung itong warrant of arrest pong to ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 years old na siya at okay na siya. So yan po mismo yung text message na nanggaling kay Presidente, no? At pagdating naman po sa pagbuwag ng Task Force Davao, hindi po nanggaling yan kay Presidente Duterte, pero yan po yung usap-usapan talaga sa Davao at binigay po sa akin ng kumpirmasyon ng isang tagaloob ng Task Force Davao. Gayunpaman, dahil meron na pong denial ang ating hukumang sandatahan, nagpapasalamat po kami sa denial ng AFP na hindi naman po bubuwagin ng Task Force Davao dahil una-una walang dahilan para buwagin po yan. Hindi po yan ever naging private army ng mga Duterte. Yan po ay binuo at napatunayan ng epektibo laban sa terorismo at laban sa iba pang banta sa ating seguridad. Kung bubuwagin po yung Task Force Davao, ang maapektuhan po talaga ay yung kapayapaan hindi lang ng Davao, kundi ng buong Mindanao. So nagpapasalamat po kami sa klarifikasyon ng AFP na hindi nila i-dissolve ang Task Force Davao. Attorney, gusto ko lang balikan yung naging text message para at least malinaw sa ating mga kababayan mula mismo kay Sandali po papasahin ko po word for word. Sandali lang po. Okay. If the warrant came from ICC, he will face them but made it clear that he will never get him alive. Tanda na ako, I'm 80 years old, so okay na ako. Yan po ang sabi niya. Ayan. Pero kumbaga kung merong warrant of arrest ang ICC, sino kaya ang magsisilbi niyan, attorney? Well, wala pong pulis ang ICC. So magsisilbi po niyan ay ang Pulis Pilipino, ang NBI Pilipinas o di naman kaya AFP ng Pilipinas. Kaya nga po importante yung issue ng pagtutulungan. Bagamat sinabi po ni Presidente for 100th time na hindi siya makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, talaga naman pong kinakailangan magsalita muli ang Presidente dahil si Justice Secretary naman, 3-4 na araw bago yung araw na yon, nagsabi na makikipagtulungan sila sa ICC sa bisa ng mga resolusyon na ipinasa ng mababang kapulungan. No? So ngayon po, I guess ang gustong iparating ng Presidente, hindi siya po pwedeng hawakan sa leeg ng kahit sino na parang ang banta sa kanyang kalayaan ay ang warrant ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. At linawin lang din natin, attorney, bukod dito sa warrant of arrest na inisyu nga ng ICC na kinumpirma din ng dating Pangulo, ay bubuwagin na rin yung task force. Wala pang warrant of arrest? Wala pang warrant of arrest po. Ang kinukumpirma lang is may balita siya na anytime may warrant of arrest. So hindi pa po niya kinukumpirma yung issuance of warrant of arrest. Yun. Ang sinasabi lang niya is meron siyang report na at anytime a warrant of arrest will be issued. Meron gagawin ho ba, attorney, na hakbang? Baga may motion po ba tayo? I-reconsider yon? Well, alam niyo naman po, kapag ako'y abogado, hindi ko na po isinasa publiko kung ano yung mga gagawin namin, no? Pero siyempre, hindi naman po tayo papayag. Ang pag-aresto ng visa ng warrant of arrest sa inisyu ng ICC, ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, ay illegal po. Ang remedyo po dyan, meron pong remedyo sa batas dyan,
yan po ay habeas corpus o di bang kaya certiorari kapag dahil pagtulungan. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokesawar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokesawar dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doong section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo
Pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas, lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it dahil sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano huhupa ang tension ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng bayan na hindi pa nangyayari. Dahil pag yan po yung nangyari, masigurado talaga, magkakagulo. Alam mo, ito na lang ang pinaka-importanting tayo bilang mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Simple lang naman po yan. Magbantay ho tayo. Yun lang. Bantayan ho natin kasi alam nyo,
marami ho dyan talagang they're trying to to test the water. Kung sandali, may aalma ba pagka ilalabas yung warrant? May aalma ba pag tatanggalin itong ganito? Eh mukhang nakita nilang may umaalma. Kaya pwede nilang bawiin, di ba ho? Hindi ho natin masasabing fake news kagad kasi posible ho talaga. Ang importante, tama yung sinabi nitong si Bisdak Girl, be vigilant. Bantayan ho natin. Alam mo, kaya hindi ko ma-rule out na ito po ay fake news kaagad. Kasi ho, dali, isipin ko, sasabihin ko Baka mamaya madali tayo dito eh. Kasi meron din po tayong medyo sources from Davao na meron talagang hakbang na ginagawa doon para si Pangulong Duterte ay mawalan ng bantay. Ayan. Yan na lang po. Meron po kasi tayong alam na ganon. Okay? And this is a very reliable thing din. I-deny pa man din nila ng i-deny kasi they will always deny it. Yun yung dininay nila eh. Yung letter B issue eh. Diba? Yung listahan niya, dininay nila eh. They will always deny it. Yun lang ang akin. Okay? So, mabuti nang magbantay tayo kasi uululin nila tayo eh. Yun lang asimple yun. Papaikutin nila tayo, sasabihin ganito, tapos biglang babawi para maging tayo, huminahon tayo. Kaya nga dapat, lang tayo, bantay lang, ika nga. Bantay lang ho tayo. Bantayan ho natin yung mga nangyayari. Tingnan ho natin kasi kung hindi tayo, kasi tuloy-tuloy eh. Paano mo masabing tuloy-tuloy? Pansinin ninyo, may nagtanong nga sa akin eh, ang pangalan niya Randy. Randy Bunaga. Sabi na, wala bang gagawin yung anak niya? Sa loob-loob ko, alam mo sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may gagawin yung anak niya. Pero ngayon ko lang napagtanto habang nagla-live tayo, di ba pati nga yung anak niya kinasuhan? Di ba, Boss Randel? Pati nga yung anak niya kinasuhan eh. Ibig sabihin, idadamay. Yun ang problema doon. Lahat sila idadamay. So, yung mga merong nasa power, idadamay. Kaya nga matindi ho ito. Nakakatakot itong mga pangyayari na ito. Pero maganda ang ginawa ninyo mga kababayan na pinatrending nyo ho yung video. At least maging aware ang taong bayan. Ngayon, kasi isipin mo ito simple logic. Okay? Nagtrending yung videos. Okay? Nagtrending yung balita na aalisin yung Task Force Davao. Imagine niyo na lang, what if tinuloy nilang alisin yun? Diba? Alam na natin kaagad na ang kasunod nun, aarestuhin na. Kasi yun ang pinalalabas dun sa video na yun. Tama, mali. So, mukhang nung nakita siguro nila, naku po, mukhang mahirap to Mukhang pumapalag kaagad ang tao Kasi organic po eh. Organic ho yung pagdami ng pag-trend Organic, napaka-organic po. So, nakikita na nila na medyo mahirap itong ganito. So, hanap tayo ng ibang paraan. Parang panahon na ng martial law. Oo. Actually, matindi pa sa martial law. Ang hirap lang kasi ngayon, pigilan ng nasa social media. Kailangan nilang i-stop ang Facebook na hindi naman nila magagawa. Stop nila ang TikTok. Naku po, magwawala ho yung mga TikToker. Wala na ho silang kanta. Again, hindi ko sinasabing totoo, Baka mamaya, bansagan ako dyan ng iba ng
nagpapakalat ng... tandaan ninyo, ni-report lamang po natin yung kay Roque. Hindi ko sinasabing totoo. Ang punto ko lang dyan, posible ba nung nag-trend, biglang naudlot, inudlot nila. Sabi nila, mukhang malabo to. Sa tingin ko yun, di ba? Yun lang po ang aking pananaw tungkol dito. Eto ho, tingnan nyo ito. Bakit ho ba napaka-importante na mawala sa posisyon si Pangulong Duterte? Ano ibig sabihin ko ng posisyon? Ibig sabihin, makulong, madiscredit, hindi ho sa pagkapangulo, sa Pangulo eh. Pero merong galaw para ho mawala ng kapangyarihan si Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Lahat ito because of election. Lahat ito, maniwala ko kayo sa akin, napraning ho si Tambaloslos nung hindi ho talaga siya makaporma. Kasi tandaan ninyo, kung maaalala nyo noon, sinabi ko meron tayong nasagap na balita na talagang hindi nila bibitawan ang palasyo. They will just pass it on sa pinsan, then sa ate, then sa anak. Ganun ang siste na mangyayari. Paano mangyayari yun? Para mangyari yun, ang pinaka dapat mawala ay ang mga Duterte. Dahil mabigat talaga ang Duterteng kalaban. Malayong malayo ho si Romualdez at saka ho si Senator Amy. Pero tandaan ninyo, eto balik tayo sa kasaysayan. Noon din, ganyan din. Noon, malayo si Marcos Kung matatandaan ninyo, ang nagtatap noon iba. Una-una ang pumapasok talaga nun si VP Sara Duterte, tapos ang mga sumunod sa kanya, yung mga Pinklawan at iba na. Wala ho si Marcos sa eksena. Kaya lang, nung nag-unite yung dalawa, doon umangat ng todo-todo si Marcos. So ano punto dito? Kasi nga, nawala na yung kalaban ni Marcos na matindi nun, si VP Sara Duterte. Tapos ang packaging nila, kung ayaw mo si Lenny, mag-Marcos ka na. Ano mas gusto mo, Dilawan o si Marcos? Ganun kaagad sila Parang labanan ng dalawang pamilya. So ngayon, feeling ko, as early as now, mukhang they're trying to destroy VP Sara through destroying the entire family, the Duterte. I don't know if they think magagawa nila yan sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Pangulong Duterte at sisiraan at kung ano-ano pang palalabasin nila. Pero mukhang mukha lang sa akin lang hong pananaw, mukhang they're committing a mistake. Kasi sa tingin nila pag nakulong, hihina at hihina si Pangulong Duterte. Nako po, pag pinakulong nyo ho yan, makikita ninyo ang galit ng taong bayan. Ngayon, medyo nagtitimpi pa yung iba Medyo nagtitimpi pa, pero pag pinakulong nyo yan, hindi natin alam. Baka this time magalit na rin yung anak. Kasi this time, yung anak medyo hindi pa I mean, si VP Sara Duterte Pero malay nyo, pag nakulong na yung anak, magsalita na rin finally. So, antayin natin. Ilang senador ang inadopt na resolusyon ng Kamara na naghahayag Talaga may picture si Tambaloslos doon? Bida-bida talaga Ay, nako, grabe bida-bida. Ano yan? Dapat lagyan nyo ng bulaklak dyan. Kandila. Para lahat ng pumapasok na congressman dyan, inaalayan yung Panginoon nila. Hoy! Hindi ba kayo nahihiya mga congressman? Ang turing ng speaker niya sa sarili niya, Panginoon? Panawagan tayo dun sa yung isa pang napaka-energetic na Secretary General dyan, yung magsalita, napaka-energetic. Ano bang pangalan nun? Ang niya, meron kasing dito. Hoy!
Maglagay ka ng bulaklak dyan at saka ng kandila. Yung, alam mo yung nilalagay sa Quiapo ba yung sa simbahan? Yung sa Baklaran, yung gano'n, yung parang mga lagana ng kandila. Maglagay kayo dyan. Tapos lagyan nyo ng kandila. Kung ilan ng number ng mga kongresista, kunwari, marami sila, di ba? Mga 200 plus. Lagyan yung 200 na kandila. Bawat papasok na kongresista, para instead na yung kanilang, wala naman siguro silang attendance dyan. Sindihan na nila yung kanilang kandila. Pumasok ka na, yan. Bilang attendance sheet nila, kandila na lang. Alay sa Panginoon. Tapos, pwede rin maglagay din kayo dyan ng baul na may tubig. Tapos tatapunan nila ng coins. Wish, di ba? Magwi-wish sila ngayon. Pag tatapon nila ng wish ko, dumami ang aking MOOE. Kaya ganon. Kasi parang ganyan naman dyan nagwi-wish kung sino yung sisip-sip, makaka-wish na mas maraming project. Diba? O, gawan nyo na rebulto yan. Anyway, kasi laki naman niya yung taga-Korea Para ba, baka hanapin ka nun, taga-Korea na yun, ha? Tuloy.